Hindi talaga naiiwasan na minsan ay nararamdaman natin na mag-isa lamang tayo sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Kaya kung may nais tumulong sa'yo, handa mo nga ba itong tanggapin? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng lalaking si Emil. Sa isang liblib na bahagi ng bayan, mayroong isang barong-barong na halos hindi mo rin aakalain na may nakatirang tao dito. Sa loob nito ay mayroong isang lumang banig. Nakahiga si Emil, isang binatang maagang naulila. Ginising siya ng ingay mula sa labas. Ang tunog ng mga batang naglalaro, mga kapitbahay na nag-uusap, at ang malakas na tunog ng tricycle na dumadaan sa makitid na daan. Mula sa siwang ng kanilang dingding, sumisilip ang sinag ng araw. Dumadampi sa kanyang muka. Panibagong araw, panibagong hirap na naman. Mahinang bulong niya sa kanyang sarili. Walang pagkain sa kanyang maliit na mesa. Ilang beses na nga rin siyang natutulog na gutom at tila nasanay na rin siya sa ganoong pakiramdam. Kinuha niya ang isang lumang pitsil at sinuri kung mayroong natirang tubig. Isang lagok ang kanyang ininom. Sapat na upang maibsan ang kanyang uhaw. Habang nag-iisip kung paano kikita ng pera sa araw na yun, isang malakas na sigaw ang narinig niya mula sa labas. "Hoy Emil, halika dito!" Lumingon siya at nakita niya ang kanyang mga kaibigang sila Philip, Vince at Greg. Tatlong lalaki na madalas niyang kasama sa inuman. Wala siyang permanenteng trabaho at palaging nasa kanto, naghahanap ng mapaglilibangan. "May alak tayo dito, pero kulang lang ng yelo," sabi ni Philip. Nakangisi. "Oo nga Philip, bumili ka muna. Mabilis ka namang mautusan, di ba?" Sabat naman ni Vince. Napatingin si Emil sa kanila. Sanay na nga rin siya sa ganitong sitwasyon. Palaging siya ang inuutusan ng mga kaibigan. Ang tagabili, ang tagalinis ng kanilang kalat pagkatapos ng inuman. Pero dahil walang ibang pinagkakaabalahan, hindi na rin siya tumatanggi sa kanyang mga kaibigan. "Sige, ako nang bibili. Pero wala akong pera eh," sagot niya. "Wala rin naman kami. Pero sigurado may paraan ka dyan," sagot ni Greg sabay tawa. Napabuntong hininga si Emil. Alam niyang sa uli, siya rin ang magpapasa ng gastusin. Naglakad siya patungo sa tindahan. Humiram ng konting barya sa matandang may-ari at bumili ng yelo. Pagbalik naman niya dito, agad siyang sinalubong ng isa pang utos. "Aba, ang bilis mo ha. O siya, ikaw na rin ang magbukas ng bote," utos ni Philip. Habang tumatagal, lalong bumibigat ang kanyang loob. Pakiramdam niya ay ginagawa lamang siyang alila ng mga ito, pero wala siyang magawa. Kung lalayo siya sa kanila, sino pa nga ba ang kanyang makakasama? Sa kalagitnaan ng inuman, dumating si Jenny. Ito ang kanyang nobya. "Emil, pwede ba tayo mag-usap?" Seryoso nitong tanong. Napatingin si Emil sa kanyang mga kaibigan. "Oh, may naghanap na sa'yo. Mukhang sermon na naman ang aabutin mo dyan," tukso ni Vince. Hindi na sumagot si Emil at sumunod na lamang sa kanyang nobyang si Jenny. Lumayo nga sila at naupo sa isang lumang bangko sa tabi ng tindahan. "Emil naman, anong ginagawa mo dyan? Sila na naman ang kasama mo," tanong ni Jenny. Halatang may lungkot sa kanyang mga mata. "Jenny, alam mo namang sila lang ang kaibigan ko eh. Gusto ko rin na mayroong makasama." "Pero Emil, alam mo rin namang ginagamit ko lang nila, di ba? Bakit mo hinahayaan? Inaabuso ko lang nila." Hindi agad nakasagot si Emil. Alam niyang tama si Jenny. "Wala lang. Pero mas okay na to kaysa mag-isa ako,"
Kailangan ko rin ng kaibigan. Emil, bumuntong hininga si Jenny. Hindi mo kailangan tiisin yan. May ibang paraan para mabuhay ng maayos. Para maging masaya. Napayok ko si Emil. Pakiramdam niya ay isang malaking pabigat siya sa mundo. Lalo na kay Jenny, na wala ring sawa sa pagtulong sa kanya. Ikaw lang naman ang nagpapahalaga sa akin, Jenny. Pero hindi kita kayang gantihan ng kahit ano. Hindi ko alam kung paano ako mas magiging mabuting tao. Hinawakan ni Jenny ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang maging mayaman para maging mabuti, Emil. Ang mahalaga, matuto kang lumayo sa mga taong hindi ka pinapahalagahan. Sandaling katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Emil na may gustong tumulong sa kanya na walang hinihinging kapalit. Pero sapat na nga ba yun upang magbago ang kanyang buhay? Mula sa malayo, nakita niyang pinagtatawanan siya ng kanyang mga kaibigan. Napabuntong hininga na lamang siya. Hindi pa niya alam ang sagot. Umuwi na lang siya sa kanyang bahay. Gaya na rin ang gusto ng kanyang nobyang si Jenny. Ngunit kinabukasan muli, nagising si Emil sa malakas na pagkatok sa kanyang barong-barong. Mukhang alam na nga niya kung sino ang kumakatok. Hoy Emil, gumising ka na dyan! Sigaw ni Philip mula sa labas. Dumilat siya at agad na nakaramdam ng sakit ng kanyang ulo. Napahawak siya sa kanyang sentido. Marahil dahil na rin sa alak na nainom niya kagabi. Bagamat ayaw pa nga niyang bumangon, patuloy pa rin sa pagkatok si Philip na sinabayan pa ng tawanan nila Greg at Vince. Bilis na! May racket na tayo ngayon! Dugtong pa ni Vince. Napilitan siyang tumayo. Lumabas siya ng bahay at nadatnan ang tatlong lalaking nakangiti na parang may binabalak na hindi maganda. Vince, Greg, Philip, ang aga niyo naman. Ano magagawin natin? Tanong niya. Bahagyang iritable. May bibiktimahin tayong lasing sa kanto. Malamang marami yung pera. Tapos wala namang kalaban-laban. Lasing na lasing yun. Bulong ni Greg, sabay kindat. Nanlamig ang katawan ni Emil. Hindi niya inaasahang ganito ang balak ng kanyang mga kasama. Alam niyang hindi sila mabubuting tao. Pero hindi niya akalain na aabot sila sa ganitong bagay. Naku mga pare, hindi ko yung trip eh. Matigas niyang sagot. Grabe ka naman Emil, ang damot mo. Ano, hindi ka na lang sasama? Pero wag mo kaming susumbong ha. Sabi ni Philip. Nakataas ang kilay. Hindi na sumagot si Emil. Lumayo siya sa kanila. Pero patuloy pa nga lang sila nagbubulungan at nagtatawanan sa kanyang likuran. Habang naglalakad palayo, napansin naman niya na may papalapit na pamilyar na itsura. Si Jenny. Emil, buti nilang nakita kita. Masayang bati nito. Pero agad na napansin ang lungkot sa mukha ng binata. Ba't ganyan ang itsura mo, Emil? May problema ka ba? Napailing siya. Wala naman, Jenny. Alam ni Jenny na hindi siya nagsasabi ng totoo. Si Philip na naman ba at yung grupo niya? Napayuko si Emil. Emil naman, kailan mo ba matututunang lumayo sa kanila? Malumanay pero may halong lungkot sa tanong ni Jenny. Hindi ko nga rin alam, Jenny eh. Kahit alam ko naman, ikaw lang naman ang may pakialam sa akin. Mahina niyang sagot. Muli siyang hinawakan ni Jenny sa kamay. Totoo yan, Emil. Dahil mahalaga ka sa akin. Gusto kong magkaroon ka ng maayos na buhay, Emil. Pero hindi mo yun makakamit kung palagi ka lamang sasama sa mga maling tao. Napatingin siya sa dalaga. Sa kabila ng lahat,
Hindi siya pinapabayaan ni Jenny. Kahit anong gawin niya, palagi nandyan si Jenny para sa kanya. Halika, samahan mo ako sa tindahan. May kailangan akong bilhin. Pag-aya sa kanya ni Jenny. Wala na nga rin nagawa pa si Emil kung hindi sumama na lamang sa kanyang nobyang si Jenny. Habang naglalakad sila sa makipot na eskinita, biglang nagsalita si Jenny. May ipapakita ko sa iyo. Nagtaka naman si Emil. Ha? Ano yun? Basta, malalaman mo rin. Ilang minuto silang naglakad hanggang sa makarating sila sa isang maliit na panaderya. Pamilyar kay Emil ang lugar. Dito siya madalas bumili ng tinapay noong bata pa siya. Noong buhay pa ang kanyang mga magulang. Pagpasok nila, sinalubong sila ng isang matandang babae na may mabait na muka. Jenny, iha, napadalo ka. Masayang bati nito. Magandang hapon po, Aling Celia. Bati naman ni Jenny. Kasama ko po si Emil. Napatingin ang matanda kay Emil. Aba, iho, ikaw yung anak ni Mang Pedro, di ba? Tumango si Emil. Aba, kamukhang kamukha mo ang tatay mo. Napakabait na tao ng tatay mo, iho. Sayang nga lang talaga at maaga siyang nawala. Napalunok si Emil. Hindi niya inaasahan na may makakaalala pa pala sa kanyang ama. Aling Celia, kaya ko po dito sinamahan si Emil. Baka po may trabaho kayo dyan na pwedeng ibigay kay Emil. Biglang tanong ni Jenny. Nagkulat naman si Emil sa sinabi ng kanyang nobya. Jenny. Tumingin si Aling Celia kay Emil. Tsaka ngumiti. Gusto mo bang subukan, iho? Wala kaming masyadong tauhan ngayon. At kailangan namin ng taghahalo ng harina at taghatid ng mga paninda namin. Natameme si Emil. Hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot. Emil, subukan mo lang. Wala namang wawala. Bulong ni Jenny. Napalunok si Emil. Sa buong buhay niya, ngayon lamang mayroong nagbigay sa kanya ng pagkakataon na makapagtrabaho ng maayos. Sige po. Mahina niyang sagot. Muling ngumiti sa Aling Celia. Mabuti naman. Magsisimula ka bukas. Maaga kang pumunta, ha? Tumango siya. Pero sa loob-loob niya, may takot pa rin. Habang pauwi silang dalawa ni Jenny, napansin ni Emil ang liwanag sa mukha ng dalaga. Masaya ka? Tanong niya. Siyempre naman, Emil. Kasi sa wakas, may gagawin ka ng maayos. Hindi ka nasasama sa kanila. Natatawang sagot ni Jenny. Napangiti na nga rin si Emil dahil sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay may patutunguhan na ang kanyang buhay. Maagang nagising si Emil kinabukasan. Mas maaga pa nga kaysa sa kanyang nakasanayan. Pakiramdam niya ay mayroong kakaibang sigla sa kanyang katawan. Sigla na matagal na nga niyang hindi naramdaman. Habang nag-aayos ng kanyang suot, napansin niya ang mga luma at kupas na damit sa kanyang kabinet. Napailing siya. Wala na akong ibang may susuot. Bulong niya sa sarili. Pero naalala niya ang sinabi ni Jenny bago sila maghiwalay kagabi. Emil, hindi mahalaga kung ano ang suot mo. Ang mahalaga, may ginagawa kang mabuti para sa sarili mo. Malalim siyang huminga at nagsuot ng pinakamalinis niyang damit. Kahit tuma na nga ito. Pagkalabas niya ng bahay, napansin niyang wala na sila Philip at ang grupo nito sa kanilang tambayan. Naisip niyang mas mabuti na nga rin ito. Ayaw niyang marinig ang panlalait o pang-aasar nila sa kanyang desisyon. Pagkarating niya sa panaderya ni Aling Celia, sinalubong siya ng matandang babae na nakangiti. Aba Emil, ang aga mo ha. Pero mabuti yan. Ang unang aral sa pagtatrabaho. Huwag kang malilate. Nakangiting sabi ni Aling Celia. Opo Aling Celia,
Susubukan ko po talaga maging masipag. Sagot niya. Bagay ang napayok ko sa hiya. Lumapit ang isang matandang lalaki na nasa loob ng panaderya. Matipuno pa nga rin ang katawan nito kahit may edad na. Emil, ako nga pala si Mang Tino. Ako ang bahala sa'yo dito. Pakilala nito. Sabay abot ng kamay. Magalang naman nakipagkamay si Emil kay Mang Tino. Salamat po sa pagkakataon. Napangiti si Mang Tino. Sige, halika na, tuturuan kita. Dinala nga siya nito sa loob ng panaderya kung saan nandoon ang malalaking lagayan ng harina, itlog, asukal, at iba pang sangkap sa paggawa ng tinapay. Ang una mong trabaho, Emil, naghahalo ko muna ng mga harina. Medyo mabigat to, pero kakayanin mo yan. Paliwanag ni Mang Tino. Tumango si Emil at agad na sumunod. Nagsimula siya maghalo ng harina. Binubuhos ito sa malaking batya at hinahalong mabuti gamit ang malaking kahoy na sandok. Sa una, parang madali lamang. Pero habang tumatagal, inaramdaman niyang sumasakit ang kanyang braso. Napansin naman siya ni Mang Tino at napangiti ito. Huwag mong pilitin masyado. May tamang teknik dyan. Tinuruan siya ng tamang paraan ng paghahalo para hindi siya kaagad mapagod. Unti-unti, natutunan na nga rin niya ang tamang ritmo. Ilang oras ang makalipas at kahit pawisan na nga siya at pagod, hindi niya naramdaman ang inip o pagkainis na dati niyang nararamdaman sa ibang bagay. Sa halip, may kakaibang kasiyahan nga siyang nadarama. Ang pakiramdam na may ginagawa siyang may saysay. Noong mag-alas 10 na nga ng umaga, pumasok si Jenny sa panaderya. Nakita niyang abala si Emil sa paggawa ng masa ng tinapay. Uy Emil, ang sipag mo ha. Pabirong sabi ni Jenny, sabay upo sa isang bangko. Napangiti si Emil habang nagpupunas ng kanyang pawis. Siyempre, ayoko namang mapahiya sa'yo. Natawa si Jenny. Aba, ang ganda pala ng motivation mo eh. Ako pala yun. Bago pa nga makasagot si Emil, lumapit sa Aling Celia. Jenny iha, gusto mo bang subukan ang bagong lutong pandesal? Talaga po Aling Celia? Sige po. Masayang sagot ni Jenny. Kumuha si Aling Celia ng isang piraso at iniabot kay Jenny. Ito iha, tikman mo. Kagat-kagat ang tinapay. Tumingin si Jenny kay Emil at ngumiti. Masarap talaga. Parang ikaw ang gumawa, Emil. Napakamo siya sa ulo. Tagahalo pa lang naman ako eh. Pero importante yun, Emil. Sabat ni Mang Tino. Kung hindi maayos ang paghalo mo, hindi magiging maganda ang resulta ng tinapay. Napaisip si Emil. Totoo nga, kahit na maliit lamang ang trabaho niya sa ngayon, may halaga pa rin ito. Noong magpaalam na si Jenny para bumalik sa trabaho, hindi maiwasang mapansin ni Emil ang ngiti nito. Ang swerte ko talaga sa'yo, Jenny. Dinala mo ako dito. Nagkaroon ng saysay ang mga ginagawa ko. Bulong niya sa kanyang sarili. Pagsapit ng hapon, inutusan si Emil na maghatid ng mga tray ng tinapay sa tindahan sa kabilang kanto. Habang naglalakad siya, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Uy, si Emil oh. Di ba tropa natin yan? Anong ginagawa niyan? Napalingon siya at nakita niya sila Philip, Greg at Vince. Nakatambay sila sa gilid ng kalsada. Nakaakbay si Philip sa isang babae, habang si Greg naman ay nagyoyosi. Ikaw talaga, Emil oh. Nagtatrabaho ko na pala ngayon sa panaderya? Natatawang sabi ni Vince. Ano yan? Yan ba ang pangarap mo? Maging panadero? Nagtawa na ng grupo. Pinilit ni Emil
na huwag na lamang patulan ang pang-aasar nila. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad. Mahigpit na hinawakan ng tray ng tinapay. Pero hindi pa nga rin sila tumigil. "Pare, ano ba yan? Hindi ka na namin tropa niyan?" Sarkastikong tanong ni Philip. "Masyado ko nang seryoso sa buhay ngayon, no? Dahil ba kay Jenny?" Biglang bumigat ang pakiramdam ni Emil. Alam niyang sinusubukan nilang udyukan siya para pilitin na bumalik sa kanyang dating ginagawa. Huminga siya ng malalim bago humarap sa kanila. "Oo, nagtatrabaho na ako ngayon sa panaderya." Matigas niyang sagot. "At oo, seryoso na ako sa buhay ko ngayon. May problema ba kayo doon?" Nagulat ang mga ito. Hindi nila inaasahan na sasalubungan sila ni Emil ng ganito. Tahimik silang napatingin sa isa't isa. "Bahala ka sa buhay mo," iritabling sabi ni Philip sabay talikod. Ngumiti si Emil. Sa unang pagkakataon, pinili niyang manindigan para sa kanyang sarili. Habang naglalakad pabalik ng panaderya, naramdaman niyang magaan ang kanyang pakiramdam. Hindi na siya takot na lumayo sa mga taong hindi tunay na nagmamalasakit sa kanya. Noong makarating siya, sinalubong siya ni Mang Tino. "Kumusta, Emil? Wala bang aberya sa daan?" Ngumiti si Emil. "Wala naman po, Mang Tino. Maayos naman po ako nakabalik." Tinapik siya ni Mang Tino sa balikat. "Aba, ayos yan. Mukhang nagustuhan mo na talaga dito." Tumango siya. Sa wakas, parang nakahanap na nga rin siya ng tamang daan sa buhay. Mabilis na lumipas ang mga araw. Unti-unti na nga rin sanay si Emil sa trabaho sa panaderya. Tuwing umaga, siya ang nagbubuhat ng mga sako ng harina, naghahalo ng masa, at natuto na nga rin siya sa paggawa ng iba't ibang paraan ng tinapay mula kay Mang Tino. Kahit mahirap at nakakapagod, may kakaibang tuwa nga siyang nararamdaman tuwing natatapos niya ang kanyang gawain. Sa bawat araw na lumilipas, napapansin nga rin ni Jenny ang malaking pagbabago kay Emil. "Alam mo, Emil, hindi ko akalain masasanay ka na rin sa ganitong trabaho." Natutuwang sabi ni Jenny habang sabay nga silang kumakain sa labas ng panaderya. Napatingin si Emil habang umunguya ng pandesal. "Sa totoo nga lang din, Jenny, parang gusto ko nang ipagpatuloy ito. Ang sarap sa pakiramdam na may ginagawa na akong tama. Ayos yan, Emil. Ibang-iba ka na sa dati. Ngayon, sigurado ka na sa gusto mong gawin. Sa ginagawa mo ngayon, marami na rin bumibilib sa'yo. Hindi lang ako." "Talaga?" tanong ni Emil. Hindi makapaniwala. "Oo naman, Emil. Kita mo rin naman. Kahit sa Aling Celia, bilib sa'yo. Sabi nga rin ni Aling Celia, bihira lang daw ang katulad mo na biglang nagbabago." Natatawang sagot ni Jenny. Napakamot naman sa ulo si Emil. "Siguro din, Jenny, dahil din to sa'yo. Kung hindi mo ako pinilit na lumayo kina Philip at sa barkada ko, baka hanggang ngayon, nakatambay pa rin ako at naghihintay ng wala." Nagpantig ang tenga ni Jenny sa kanyang narinig. "Speaking of Philip, ginugulo ko pa rin ba nila?" Napamuntong hininga si Emil. "Hindi na rin naman. Pero minsan, kapag nadadaanan ko sila, hindi maiwasan ng pang-aasar. Pero hindi ko na lang din sila pinapansin." "Good. Tama yun, Emil," sagot ni Jenny. "Wag mo na lang silang intindihin. Hayaan mo na lang sila sa buhay nila. Basta ikaw, nasa tamang landas ka na." Tahimik na napaisip si Emil. Kahit papaano, may parte pa rin sa kanya na nalulungkot siya sa nangyari sa kanilang barkada. Matagal din ang pinagsamahan nila, pero sa huli, naisip niyang hindi siya lumago ng maayos bilang tao habang kasama sila. Isang gabi,
Noong papauwi na si Emil mula sa panadarya, napadaan siya sa kanilang dating tambayan. Doon niya nakita sila Philip at ang iba pa nilang kaibigan. Nag-iinuman sila sa gilid ng kalsada. Nagkatinginan sila. Aba, nandito pala ang mabuti nating kaibigan eh. Natatawang sabi ni Philip. May halong pangaasar sa kanyang boses. Hindi naman sumagot si Emil at nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Pero hindi siya pinakawalan ng grupo. Emil, ano na? Masyado ako nang seryoso sa buhay ah. Kantsaw na Greg habang nakaupo sa isang sirang upuan. Napahinto si Emil at huminga ng malalim. Ayaw niyang patulan ng mga ito. Pero ramdam niya na sinusubukan nga siya ng mga ito. Ano ba talagang gusto niyong mangyari? Tanong niya. Hindi siya nagpakita ng anumang takot. Nagkatinginan ng barkada bago tumawa si Philip. Gusto lang naming malaman kung balak mo pa bang bumalik sa tropa namin. Umiling si Emil. Hindi na, Philip. Hindi ko na babalikan yung dati nating buhay. Natahimik ang lahat. Si Philip ang unang sumagot. Ngayon, may halong inis na sa kanyang tono. So iniiwan mo na kami? Hindi sumagot si Emil. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ng maayos na hindi siya basta-basta umalis. Mas pinili lamang niyang itama ang direksyon ng kanyang buhay. Ganun na lang yon? Patuloy ni Philip. Nagsimula ka na magtrabaho sa panadarya. Akala mo na kung sino ka. Napailing si Emil. Hindi ko naisip na mas mataas ako sa inyo. Pero napagtanto ko lang, hindi na tama ang ginagawa natin. Ayoko na rin sayangin ang oras ko sa mga walang kwentang bagay. Napansin niyang nagsimulang mag-init ang mukha ni Philip. Walang kwenta? Ulit nito. Nakatingin ng masama kay Emil. Ibig mong sabihin, wala kang kwenta dati? Pati kami? Wala rin kwenta? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Sagot ni Emil. Pinipigilang maubusan ng pasensya. Pero aminin nyo, wala tayong patutunguhan. Kung patuloy lamang tayo magiging tambay, tumiinom sa lansangan. Muling natahimik ang grupo. Kitang-kita sa mukha ni Philip ang galit. Pero halatang nag-aalangan kung paano sasagot. Nagpatuloy si Emil. Mas malamig na ang kanyang tono. Salamat sa inyo. Naging parte kayo ng buhay ko noon. Pero ngayon, iba na ang landas na gusto kong tahakin. Hindi na nga rin siya naghintay pa ng sagot. Tumalikod na si Emil at naglakad palayo. Iniwan ang grupo sa kanilang inuman. Habang naglalakad pa uwi, malalim ang kanyang iniisip. Hindi niya akalain na magiging ganito kahirap ang paglayo sa kanyang dating buhay. Pero alam niyang tama lamang ang kanyang ginawa. Sa gabing yun, habang nakahiga si Emil, naisip niya ang lahat na nangyari. Napagtanto niyang hindi madali ang pagbabago. Maraming pagsubok, maraming masasaktan, at maraming mawawalan ng tiwala sa kanya. Pero isang bagay ang sigurado niya. Hindi na nga siya babalik sa dati niyang buhay. At sa pagkakataong ito, buo na rin ang kanyang loob na ipagpapatuloy ang kanyang bagong simula. Habang tumatagal ang relasyon nila Emil at Jenny, hindi maiwas ni Emil na makaramdam ng matinding hiya sa kanyang sarili. Sa kabila kasi ng lahat ng kabaitan ni Jenny, minsan ay nararamdaman niya na pabigat lamang siya sa kanyang nobya. Dahil na rin kasi sa liit ng kanyang kinikita, madalas din siya kinakapos. Sa tuwing magkasama sila, si Jenny ang nag-aabot ng pera kapag kumakain sila sa labas. Si Jenny rin ang madalas na gumagawa ng paraan para makatulong sa kanya. Minsan, palihim niyang binibigyan ng groceries si Emil para lang masigurado na mayroon itong makakain.
Alam ni Emil na hindi rin naman kalakihan ang kinikita ni Jenny sa kanyang trabaho. Pero palagi nga itong gumagawa ng paraan para matulungan siya. Isang beses, habang magsam sila sa isang maliit na karinderya, napansin ni Jenny ang pagiging matamlay ni Emil. "Emil, may problema ka ba?" tanong ni Jenny, habang nakatingin sa kanya na mayroong pag-aalala. Umiling si Emil at pilit na umiti. "Wala naman, Jenny. Pagod lang ako siguro." "Huwag mo ako niloloko, Emil. Kanina ka patahimik. Alam mo naman, hindi mo kailangang itago sa akin kung may bumabagabag sa'yo, di ba?" Napabuntong hininga si Emil. Alam niyang hindi siya pwede magpatuloy sa ganitong sitwasyon. Hindi niya kayang patuloy na umasa kay Jenny. "Jenny." Nagsimula siyang magsalita. Pilit na nilulunok ang bigat sa kanyang dibdib. "Napakabuti mong tao. Lahat ginagawa mo para sa akin. Pero kasi, parang lalo lang ako nahihirapan dahil sa kabaitan mo." Napakunot naman ng noo si Jenny. "Anong ibig mong sabihin, Emil?" "Ibig kong sabihin, Jenny, parang nagiging pabigat lang ako sa iyo. Hindi naman ito patas. Lagi kitang inaabala. At pakiramdam ko, wala ako nagagawang bagay para makabawi sa iyo." Sagot ni Emil. Pilit na iniiwasan ang tingin ng nobya. Hinawakan ni Jenny ang kamay ni Emil. "Emil, hindi kita tinutulungan dahil may hinihintay akong kapalit. Ginagawa ko ito dahil mahal kita." Napalunok si Emil. Napakasakit sa puso niya na marinig yun. Lalo pat alam niya na mas lalo nga siya nagiging makasarili kung ipipilit lamang niya ang kanilang relasyon, habang wala pa nga siya nagagawang paraan para mapaunlad ang kanyang sarili. "Kaya Jenny, parang hindi ko na kaya ipagpatuloy pa to." Mahinang bulong niya. Nagulat si Jenny. "Emil, ano ba talagang ibig mong sabihin?" Umaripas ng takbo ang puso ni Emil sa kaba. Pero kailangan niyang gawin ito. "Nakikipaghiwalay na ako, Jenny." Muntik nang malaglag ang kutsara mula sa kamay ni Jenny. "Ano?" "Mas mabuting maghiwalay na lang tayo. Para ako rin makapag-focus muna ako sa sarili ko. Para hindi na kita madamay sa kahirapan ko." Nagmistulang gumuho ang mundo ni Jenny sa sinabi ni Emil. Napuno ng lungkot ang kanyang mga mata. "Pero Emil, hindi mo naman kailangan gawin to eh. Alam mong hindi kita iniiwan kahit na ano pang mangyari." "Alam ko yun, Jenny. At yun nga rin ang lalo nagpapabigat sa loob ko. Kaya ako na ang aalis. Mas mabuting ganito. Mas mabuting..." "Ano, Emil? Mas mabuting maghiwalay tayo?" Naputol ang boses ni Jenny. Punong-puno ng sakit at lungkot. "Yan ba talaga ang gusto mo, Emil?" Kagat-labing tumungo si Emil. Hindi ito ang gusto niya, pero ito ang kailangan niyang gawin. Walang nagawa si Jenny kung hindi tanggapin ito. Labag man sa kanyang kalooban, lumisan si Emil habang nararamdaman niya ang bigat ng kanyang desisyon. Habang papalayo siya, hindi niya napigilan ang mga luha na pumatak. Simula noong araw na yun, muli na namang nag-iisa ang kanyang mundo. Matapos ang masakit na paghihiwalay nila Jenny at Emil, lalo na namang lumubog si Emil. Araw-araw siya nagigising na may bigat sa kanyang dibdib. Iniisip kung tama nga ba ang kanyang naging desisyon na lumayo
sa tanging taong nagmamahal sa kanya ng totoo. Hindi na nga rin siya bumalik sa kanyang trabaho kay Mang Tino. Nawala ang gana niyang kumilos. Nawalan siya ng pag-asa sa buhay. Kadalasan, maghapon lamang siya nakahiga sa kanyang maliit at sirasirang papag, nakatitig sa kawalan. Minsan, pinipilit niyang bumangon para humanap ng ibang trabaho. Pero saan man siya pumunta, tila walang gustong tumanggap sa kanya. Isang gabi, naupo siya sa harap ng kanyang maliit na bahay. Nakatanaw sa madilim na langit. Wala siyang pera, wala siyang trabaho, at wala na rin si Jenny sa kanyang buhay. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Mahina niyang bulong sa sarili habang pinipigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Halos wala na nga siyang makain sa bahay. Ang natitirang pagkain na lamang niya ay ang isang piraso ng tinapay na binili niya gamit ang huling bareng na natira sa kanya. Dahan-dahan niyang isinubo ito, pero tila wala na rin siyang gana. Nang biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Napapitlag nga siya sa narinig niyang katok mula sa kanyang pinto. Hindi niya alam kung sino ang maaaring dumalaw sa kanya sa ganoong oras. Marahang siyang tumayo at binuksan ang pinto. Isang matandang babae ang bumungad sa kanya. Makinis ang kanyang puting buhok. At sa kabila ng kanyang edad, ay litaw pa nga rin ng karisma at pagiging kagalang-galang. Nakasuot nga ito ng isang mamahaling damit at may daladalang handbag. Hindi niya ito nakilala noong una. Pero noong magpakilala na nga ito, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Emil, iho. Ako ang iyong Lola Wilma. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya makapaniwala. Ano po? Ngumiti ang matanda. Pero kita sa muka ang lungkot. Matagal na kitang hinahanap, Apo. Ngayon lang kita natagpuan. Hindi agad nakapagsalita si Emil. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Mula pagkabata, hindi niya naisip na mayroon pa siyang ibang pamilya bukod sa kanyang mga magulang. Lahat kasi ng kanilang mga kamag-anak ay nakatira na sa ibang bansa. Kaya wala na nga rin siya komunikasyon sa mga ito. Napansin ng kanyang Lola Wilma ang itsura ng bahay ni Emil. Napailing ito at muling tumingin sa kanya. Patawarin mo ako, Apo. Kung ngayon lang ako nakauwi, hindi ko kasi nalaman kaagad na ganito pala kahirap ang buhay mo ngayon. Kung nalaman ko lang noon pa, matagal na kitang kinuha. Nanginginig ang boses ni Emil noong sumagot. Lola, bakit po kayo nandito ngayon? Hinaplos ng matanda ang kanyang pisngi. Dahil hindi na ako papayag na maghirap ka pa, Apo. Sumama ka na sa akin, Emil. Ilalayo kita sa lugar na ito. Mula ngayon, ako na ang bahala sa iyo. Parang bumilis ang tibok ng puso ni Emil. Hindi niya alam kung panaginip nga lamang ba ito. Parang kailan lang, halos wala na nga siyang pag-asa sa buhay. Pero ngayon, mayroong isang tao na biglang dumating para sagipin siya. Sumama ka na sa akin, Apo. Pakiusap ng kanyang Lola Wilma. Tiningnan ni Emil ang kanyang paligid. Ang sira-sirang bahay, ang kakulangan ng pagkain, at ang kawalan ng direksyon sa kanyang buhay. At doon nga rin siya nagpasya. Sige po, Lola. Nakangiting tumango si Lola Wilma. Ayos, Apo. Mag-impake ka na. Mula ngayon, hindi ka na magugutom. Hindi ka na mahirapan. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, nakaramdam nga muli si Emil ng pag-asa.
Sa loob ng mamahaling sasakyan ni Lola Wilma, hindi pa rin makapaniwala si Emil sa nangyayari. Tahimik lamang siya nakatingin sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod habang binabaybay ang daan doon. Napansin ni Lola Wilma ang katahimikan niya. Apo, alam ko marami kang gustong itanong. Maaari mo akong tanungin kahit ano. Huminga ng malalim si Emil bago nagsalita. Lola, nasaan po kayo nitong mga nakaraang taon? Napatingin sa malayo si Lola Wilma. Alam mo naman apo, matagal ako nanirahan sa ibang bansa. Mayroon ako mga negosyo doon. At hindi ko naman alam na nawala na pala ang mga magulang mo. Dito ko lang nalaman. Kaya dali-dali akong umuwi dito at hinanap ka. Patawad talaga apo. Napayuko si Emil. Matagal na po ako naghihirap lola. Pakiramdam ko nga po, wala na po akong pag-asa sa buhay. Wala na pong tutulong sa akin. Hinawakan ni Lola Wilma ang kanyang kamay. Hindi na ngayon apo. Dahil mula ngayon, hindi na kita papabayaan. Magsisimula tayo ng panibago mong buhay. Noong makarating sila sa isang pinakamalaking bahay, halos sumalaglag ang panga ni Emil sa gulat. Lola, sa inyo po ba to? Gulat na tanong niya. Tumango ang matanda. Oo apo. At mula ngayon, tahanan mo na rin ito. Hindi makapaniwala si Emil. Mula sa isang bahay na halos bumagsak na, ngayon, nakatayo siya sa harap ng isang napakagarang mansyon at pag-aari na rin niya ito. Noong pumasok sila, sinalubong siya ng mga kasambahay. Magandang gabi po, Senyorito Emil. Bati nila. Natahimik si Emil. Hindi siya sanay sa ganitong pagtrato. Emil, simula ngayon, hindi mo na kailangang magpakahirap. Ipagkakaloob ko sa iyo ang lahat ng hindi mo naranasan noon. Sabi ni Lola Wilma. Sa gabing yun, natulog si Emil sa isang malambot at marangiyang kama. Isang bagay na hindi niya naisip noon na kanyang mararanasan. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin niya maiwasang maalala si Jenny. Kung sana ay nakapaghintay siya. Kung sana ay hindi siya bumitaw. Napabuntong hininga na lamang siya ngayon sa kanyang mga katanungan. Marahil ito ang kanyang kapalaran. At ito na nga rin ang simula ng kanyang bagong buhay. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti na nga rin nasanay si Emil sa kanyang bagong buhay. Mula sa dating mahirap na binata na walang kasiguraduhan ng kinabukasan, ngayon ay nabubuhay na siya sa yaman at karangyaan kasama ang kanyang Lola Wilma. Sa bawat umaga, nagigising siya sa malambot na kutsyon sa kwarto na mas malaki pa sa kanyang dating bahay. Maya-maya pa, isang kasambahay ang pumasok para ayusin ang kanyang higaan, habang isa pang katulong ang nagdadala ng kanyang almusal. Senyorito Emil, nandito na po ang inyong agahan. Bati ng kasambahay habang maingat na inilalabag ang tray ng pagkain sa maliit na mesa malapit sa kanyang kama. Minsan ay hindi pa rin siya makapaniwala. Sa dati niyang buhay, madalas siya nagigising na walang kahit isang pagkain sa bahay. Ngayon, hindi lang masarap at masustansya ang pagkain niya, kung hindi siya pa mismo ang pinagsisilbihan. Napansin ni Lola Wilma ang katahimikan niya noong bumaba siya para sumabay sa agahan nito. Apo, parang malalim ang iniisip mo ha? Tanong ng kanyang lola habang inaabot sa kanya ang taas ng mainit na tsokolate. Napatingin si Emil sa kanyang lola, tsaka ngumiti ng tibid. Wala naman po lola. Naisip ko lang po.
Ang laki na po talaga ng pinagbago ng buhay ko. Tumango ang kanyang lola Wilma at hinaplos ang kanyang kamay. Alam kong mahirap mag-adjust, apo. Pero huwag kang maglala. Nandito ako palagi para gabayan ka. Salamat po, lola. Tapat na sagot ni Emil. Sa paglipas ng mga taon, naging pamilyar na nga rin si Emil sa buhay ng isang mayaman. Sa tulong ng kanyang lola Wilma, natutunan na nga rin niya ang tamang asal sa pakikitungo sa mga negosyante at matataas na tao. Itinuro sa kanya ng kanyang lola kung paano humawak ng pera at kung paano mamahalin ng negosyo. Isang araw ay nagdesisyon ng kanyang lola Wilma na isama siya sa isang business meeting. Gusto kong makita mo kung paano pinapatakbo ang mga negosyo, apo. Sabi ng kanyang lola Wilma habang nakaupo sila sa loob ng isang luxury car. Napatingin si Emil sa labas ng bintana. Pilit pa rin niyang inaalala kung gaano nakakalayo ang kanyang naabot ngayon. Pagdating nila sa isang mamahaling hotel, sinalubong sila ng mga kilalang negosyante. Wilma, buti nakarating ka. Bati ng isang matandang lalaki. Sino itong kasama mo? Ngumiti ang kanyang lola Wilma at ipinakilala si Emil. Ito ang aking apo, si Emil. Balang araw, siya na rin ang mamahala ng mga negosyo ko. Nagulat si Emil sa sinabi ng kanyang lola. Pero hindi nga siya nagpahalata. Sa isip niya, hindi pa rin siya handa ngayon para sa ganitong responsibilidad. Pero isang bagay ang kanyang sigurado. Ayaw na nga rin niya bumalik sa kanyang dating mahirap na buhay. Matapos ang meeting, napag-isip-isip ni Emil na panahon na rin para bumawi sa mga taong tumulong sa kanya noon. At ang unang pumasok sa kanyang isipan ay walang iba kung hindi ang kanyang nobyang si Jenny. Matagal nang lumipas ang kanilang paghihiwalay, pero kahit ganoon, hindi kailanman nawala sa puso at isipan ni Emil si Jenny. Alam niyang nasaktan ito sa biglaan niyang pag-alis noon, pero umaasa siya na kapag piniliwanag niya ngayon ang lahat ng mga nangyari, ay maiintindihan siya ni Jenny. Isang hapon, nagpasya si Emil na pumunta sa bahay nila Jenny. Bumiyahe siya ng matagal. At noong makarating na nga siya doon, hindi niya maiwasang mapansin kung gaano pa rin kasimple ang bahay nila. Bahagyang kinabahan si Emil habang lumalapit siya sa pinto. Maya-maya pa ay kumatok siya dito. Ilang saglit ang lumipas, bumukas ang pinto. Halos suminto ang mundo ni Emil noong makita niya si Jenny. Emil? Gulat na tanong ng dalaga. Nanatiling nakatayo si Emil. Pinagmamasdan ang kanyang dating nobya. Mas gumanda ito. Pero nanatili ang simpleng kagandahan nito na palagi niyang hinahangaan. Jenny. Mahina niyang sambit. Tahimik ang dalaga. Tila hindi alam kung paano nga rin siya magre-react dito. Sandali lang. Sabi ni Jenny bago siya pinatuloy sa loob ng bahay. Noong makaupo na sila, isang awkward na katahimikan ang bumalot sa kanila. Anong ginagawa mo dito, Emil? Tanong ni Jenny. Kita sa kanyang boses ang kaba. Huminga ng malalim si Emil bago nagsalita. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo, Jenny. Alam kong bigla ako nawala noon. Alam ko nasaktan kita. Napayuko si Jenny. Emil. Nasaktan talaga ako. Hindi ko maintindihan kung bakit mo ako iniwan noon. Tiningnan siya ni Emil sa mata. Iniwan kita dahil pakiramdam ko noon, mabigat lang ako sa iyo. Gusto kong ayusin ang sarili ko. Ngayon, bumalik ako dahil gusto kong bumawi sa iyo.
Nagtaas ng tingin si Jenny at may luha na numuo sa kanyang mga mata. Alam mo ba, Emil? Simula nang umalis ka, hindi pa ako nagkakaroon ng ibang karelasyon. Palagi kitang hinihintay. Nagulat si Emil sa sinabi ni Jenny. Hindi niya inaasahan na sa kabila ng lahat, si Jenny pa rin ang naghintay sa kanya. Talaga? Bulong niya. Tumango si Jenny. O Emil, dahil ikaw pa rin ang mahal ko. Doon na napangiti si Emil. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na yakapin si Jenny. Salamat, Jenny. Bulong niya. At doon, muling nabuo ang kanilang relasyon. Muling nagkabalikan sila Emil at Jenny. Mula noong magkabalikan sila, hindi na rin nagdalawang isip pa si Emil na ibigay ang lahat ng gusto ng dalaga. Hindi lang dahil kaya niya ito, kundi dahil alam niya na deserve ito ni Jenny. Mula noon, pinuno niya ng pagmamahal at kasaganahan ang buhay ng kanyang nobya. Tuwing mayroong gusto si Jenny, gamit, damit, alahas o kahit simpleng pagkain, hindi na nga ito kailangang humingi. Nauna pa si Emil na ibigay ito sa kanya. Emil naman, hindi mo kailangang bilhin ang lahat ng bagay para sa akin, sabi ni Jenny noong mismong bigyan siya ni Emil ng isang mamahaling relo. Masaya na ako sa'yo. Yun lang, kahit walang material na bagay. Masaya na akong kasama ka, Emil. Ngumiti si Emil at hinawakan ang kamay niya. Gusto ko lang ipakita kung gaano kita kamahal, Jenny. Ikaw lang naman ang tumulong sa akin noon. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mararating kung nasaan ako ngayon. Napangiti si Jenny. Mahal na mahal siya ni Emil. At higit pa dito, ramdam niya na hindi lang ito tungkol sa material na bagay. Isa itong pagpapahalaga sa pagmamahal na ibinigay niya noon kay Emil nang wala pa itong kahit na ano. Makalipas ang ilang buwan, papalapit na nga rin ang anibersaryo nila Jenny. Naisip ni Emil na bigyan ng espesyal na regalo ang kanyang nobya. Isang sasakyan para hindi na nga itong mahirapan pa sa biyahe. Isang hapon, habang nakaupo sila sa isang coffee shop, biglang nagkwento si Jenny. Kanina, Emil, habang pauwi ako, sobrang traffic. Ang hirap talaga sumakay kapag rush hour. Reklamo nito habang iniinom ang kanyang iced coffee. Napangiti si Emil. Mas lalo siyang nakumbinse na bilhan ng bagong kotse si Jenny. Talaga? Nakaka-stress kapag ganun, no? Tanong ni Emil. Sobra. Minsan nga iniisip ko, mas okay siguro kung may sarili akong kotse. Pero syempre, hindi naman ako basta-basta makakabili. Kaya okay lang. Pag-iipunan ko muna. Sagot ni Jenny. Biglang napangiti si Emil at tumingin sa taas. Napangiwi naman si Jenny. Uy, ano yan? Bakit parang wala kang ganang makinig? Napailing si Emil at kumiti. Wala lang. Iniisip ko lang na dapat hindi ka na nahihirapang magbiyahe. Hindi na sumagot si Jenny at nagpatuloy sila sa kanilang pag-uusap. Hindi alam ni Jenny na mayroong inihandang sorpresa si Emil para sa kanya. Kinabukasan, nagtungo si Emil sa isang car dealership para bumili ng sasakyan. Gaya ng kanyang nakasanayan, simple lamang din ang kanyang kasuotan. Isang ordinaryong t-shirt, pantalong maong at lumang sneakers. Hindi mo akalain na isa siyang mayamang negosyante. Pagkapasok niya sa loob ng showroom, saglit siya natigilan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Nagtatrabaho pala dito ang kanyang mga dating kaibigan. Sila Vince, Philip at Greg. Ang mga taong madalas siyang alipustahin at gawing alipin noon. Nag-uusap-usap ang tatlo noong bigla siyang mapansin ni Philip.
Tumigil ito at tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Pare, si Emil ba yun? Bulong ni Vince kay Philip. Oo, siya nga. Tingnan mo kung sino ang nagkamaling pumasok sa dealership natin. Sagot ni Vince sabay siko kay Philip. Kaagad nga silang lumapit kay Emil at kinansyawan ito. Mukhang naligaw kay Emil ha. Ano? Nag-iisip kang bumili ng Matchbox car? Pero mas nagulat nga sila noong napitan ni Emil ang isang luxury car. Tila interesado ito dito. Aba, ano ginagawa mo dito? Tanong ni Philip na may pang-asar sa kanyang boses. Dito pala kayo nagtatrabaho. Ano pa nga bang gagawin ko dito? Di bibili ako ng kotse. Sagot ni Emil ng kalmado. Napagalpak ng tawa si Philip. Ano? Bibili ka? At dito pa? Wala ka namang pera eh. Ang sabihin mo, gusto mo lang magpalamig dito sa aircon namin. Tama ka pre. Sabat man ni Vince. Wala ka nang manegosyo at wala ka ring maayos na trabaho. Alamang, panadero ka pa rin hanggang ngayon. Hoy Emil, makakala mo, pwede ka dito mag-test drive ng libre? Salip na patulan ang pangungutya ng tatlo. Umiling na lamang si Emil at ngumiti. Interesado akong bilhin ang pinakamahal na kotse dito. Sambit niya. Natahimik saglit ang tatlo. Pero mabilis nga muling nagtawanan. Komedyante ka na rin ngayon Emil no? Ikaw? Bibilhin ang pinakamahal na kotse dito? Sige nga, ipakita mo sa amin ang pera mo. Sabi ni Greg. Tama pare. Sigaw ni Vince. Baka naman utangin mo lang yan eh. Tumawa ulit ang tatlo. Sa halip na sagutin sila, napabuntong hining na lamang si Emil at lumabas na lamang ng showroom. Nagkibit-balikit ang tatlo at muling nag-usap-usap. Iniisip na umalis na si Emil dahil napahiya ito. Pero ilang saglit lamang ang lumipas, isang marangayang kotse ang pumarada sa harap ng kanilang dealership. Isang luxury car, makintab, bago, at mayroong nakabukas na pinto. Doon lumabas ang isang lalaki na naka-uniforme, ang personal driver ni Emil. Kasama pa nga nito ang dalawang malalaking bodyguard na nakasuot ng itim. Nanlaki ang mata ni Vince, Greg at Philip. Hindi sila makapaniwala na si Emil ang papasok sa kotseng ito. Si Emil ba yun? Tanong ni Philip. Hindi makapaniwala. Bakit may driver at bodyguard siya? Tanong ni Vince. Nanginginig ang kanyang boses. Sa puntong yun, napagtanto nila ang isang bagay. Si Emil, ang dating kaibigan nila na inaalipusta nila noon, ay isa na ngayong napakayamang tao. Agad silang kumaribos ng takbo papunta kay Emil bago pa ito makalis. Emil, pare, sandali lang. Sigaw ni Philip. Pero hindi nga sila pinansin ni Emil. Pasensya ka na sa amin noon ha. Tsaka kanina. Sana mapatawad mo kami. Hindi kasi namin alam. Kaya mo pala talagang bilhin ang mga kotse dito. Sige na Emil, bumili ka na. Pagsisilbihan ka namin. Tulungan mo kami. Kailangan din namin ng benta. Pagmamakaawa ng mga ito kay Emil. Pero sa halip, nabigyang pansin sila, diretsong sumakay si Emil sa kanyang kotse. Bakit pa ako bibili ng sasakyan sa lugar kung saan hindi marunong rumespeto ang mga empleyado sa kliyente nila? Malamig ang sagot bago tuluyang isnara ang pinto ng kanyang luxury car. At sa isang iglap, umalis na ang luxury car ni Emil. Iniwan ang tatlong dating kaibigan na tulala at hindi makapaniwala. Sa ibang car dealership na nga lamang dumiretso si Emil at doon bumili ng ireregalo sa kanyang nobyang si Jenny. Sa gabing yun, habang magkasama sila ni Jenny sa isang dinner date, binigay na nga rin niya ang susi
ng bagong kotse bilang sorpresa. Napanganga si Jenny. Emil, para sa akin ba talaga to? Ngumiti si Emil. Oo Jenny, alam kong hindi mo hinihingi, pero gusto kong ibigay ito sa'yo. Dahil alam ko, deserve mo ito. Tumulo ang luha ni Jenny sa saya at niyakap niya si Emil ng mahigpit. Hindi mo na kailangan gawin ito, Emil. Pero salamat. Salamat dahil hindi lang ito tungkol sa material na bagay. Salamat dahil mahal mo ako. Napangiti si Emil. At salamat din sa'yo, Jenny. Bulong niya. Dahil kung wala ka, hindi ko rin mararating kung nasan ako ngayon. Pagkalipas ng ilang linggo, mula noong bilhin ni Emil ang bagong kotse para kay Jenny, patuloy pa nga rin ang kanyang masaganang buhay. Masaya siyang nakikita ang kanyang nobya na hindi na nga nahihirapan sa pagbiyahe. Tuwing sinusundo niya ito sa trabaho o kapag magkasama sila, laging puno ng tawanan at masasayang alaala ang kanilang oras. Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay pa nga rin bumabagabag kay Emil. Minsan, sa gitna ng kanyang marangayang pamumuhay, naisip niyang hindi pa rin niya lubusang na ilalagay sa ayos ang lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Nais niyang bumalik sa lugar kung saan siya lumaki. Hindi para ipagyabang ang kanyang kayamanan, kung hindi upang balikan ang kanyang pinagmulan. Isang araw, nagpaalam si Emil kay Jenny na may pupuntahan siya. Saan ka pupunta, Emil? Tanong ni Jenny habang nakaupo sa sofa ng kanilang bahay. Babalik ako sa dati kong tinitirhan. Gusto ko nang balikan ang lugar na yun. Napatingin si Jenny sa kanya. Sigurado ka ba talaga? Di ba may masama kang alaala doon? Ngumiti si Emil. Oo. Pero gusto ko ring makita kung may mabuti pa rin ba ako magagawa doon. Niyakap siya ni Jenny. Basta mag-iingat ka ha. Pagdating ni Emil sa lumang lugar kung saan siya nanirahan noon, bumalik sa kanyang alaala ang mga araw na halos wala siyang makain. Ang mga panahon na umaasa lamang siya sa mabubuting kapitbahay. At ang mga gabi na nag-iisa lamang siya sa pagmumuni-muni kung kailan nga ba siya makakaahon sa hirap. Nakita niyang nandoon pa din ang dati niyang inuupahang barong-barong. Sira na nga ito. Butas-butas ang bubong at mukhang wala na nga rin nakatira. Tumayo siya sa harap nito. Pinakiramdaman ang paligid. Dahil sa kanyang kotse at maayos ng pananamit, napansin niya na pinagtitinginan siya ng kanyang mga dating kapitbahay. Isa sa kanila ay lumapit sa kanya, si Aling Nida, ang matandang madalas na magbigay sa kanya noon ng pagkain. Iho, ikaw ba si Emil? Mahina, pero may pag-aalinlangan sa tanong ni Aling Nida. Ngumiti naman si Emil. Opo, Aling Nida, ako po ito. Napaluha sa gulat ang matanda. Aba, iho, hindi kita agad nakilala. Napakalaki ng pinagbago mo. Niyakap siya ng matanda ng mahigpit. Alam mo ba, iho, noong bigla ka nawala dito, nag-alala ako kung ano na nga ba nangyari sa'yo. Nawala ka na lang ng bigla eh. Akala namin kung ano na ang sinapit mo. Nag-init ang mata ni Emil. Aling Nida, maraming salamat po sa tulong niyo noon. Hindi ko po kayo nakakalimutan. Ngumiti ang matanda. At ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Ipinagmamalaki kita, iho. Matapos ang masayang kwentuhan kasama si Aling Nida, nagdesisyon si Emil na hindi lamang bisitahin ang kanyang lumang bahay, kung hindi gumawa ng pagbabago sa lugar na ito. Nakipag-usap siya sa ilan pang kapitbahay. Nagtanong siya kung ano ang kalagayan ng mga tao doon. Napag-alaman niyang marami pa rin sa kanila ang naghihirap.
Walang matinong hanap buhay, walang maayos na tirahan, at ang ilan ay halos hindi makakain ng 3 beses sa isang araw. Dito na pagtanto ni Emil na may pagkakataon na nga siyang tumulong sa paraang higit pa sa dati niyang iniisip. Dahil dito, bumalik siya sa lungsod at kinausap si Jenny at ang kanyang lola Wilma. "Jenny, gusto kong gumawa ng proyekto para sa lumang komunidad namin." Seryosong sabi ni Emil habang nag-usap sila sa kanilang bahay. Napangiti si Jenny. "Anong klaseng proyekto?" "Magpapatayo ako ng mas matibay na bahay para sa kanila at magbibigay ako ng puhunan sa mga gustong magsimula ng negosyo." Napanganga si Jenny. "Talaga, Emil? Napakagandang ideya nga niyan." Sumali naman sa usapan ang kanyang lola Wilma. "Emil apo, ipinagmamalaki kita. Hindi lang para sa sarili mo ang iniisip mo, kundi para na rin sa iba." Napatingin si Emil. "Gusto ko pong magpasalamat sa mga tao naging bahagi ng buhay ko noon. At ito po ang paraan ko para sukulian ang kabutihan nila." Sa sumunod na buwan, sinimulan na nga ni Emil ang kanyang proyekto. Nagpatawag siya ng mga manggagawa para sa pagpapatayo ng mga bagong bahay sa lumang lugar niya. Namigay siya ng ayuda at puhunan sa mga pamilyang nangangailangan. At higit sa lahat, sinigurado niya na ang mga kabataan sa lugar na yun ay magkakaroon ng mas magandang oportunidad sa buhay. Makalipas ang halos 1 taon, natapos na nga rin ang kanyang mga proyekto. Tuwang-tuwa talaga siya sa kanyang nakikita. Marami siyang natulungan na magbago ang buhay. Naramdaman niya na punong-puno ng kasiyahan ang kanyang puso. Sa ngayon, ang mas binibigyan na niyang pansin ay ang kanyang lola Wilma at si Jenny. Sila ang mga tunay na nagmamahal sa kanya, kaya handa rin siyang gawin ang lahat para iparamdam sa mga ito ang kanyang pagmamahal. Dito na nga rin po nagtatapos ang kwento ni Emil. Sa kwentong ito ay pinapaalam, sa kabila ng pag-angat sa buhay ni Emil, hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan at ang mga taong tumulong sa kanya noong siya ay nangangailangan. Itinuturo sa kwentong ito ang tagumpay ay hindi lamang dapat para sa sarili, kundi dapat din gamitin para makatulong sa iba. Pinapatunayan din ito na hindi natin kailangan ng napakaraming kaibigan para maging masaya. Ang mahalaga ay ang mga tao na tunay ang pagmamahal at pagmamalasakit sa atin. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.